Kasi sabi po dito mga kababayan, sa People's Tonight, basahin po natin. Ito daw. Ayon po sa People's Tonight, ayon sa mapapagkatiwalaang sources, umalis si Digong sa Davao City alas 9 ng gabi noong Huwebes patungo ng Maynila sakay ng Philippine Airlines flight number PR 2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras. At ito pa daw mga kababayan. At sa kanyang biglaan at palihim pagtungo sa ibang bansa, marami ang mga netizen na nagtatanong, babakasyon o iiwas sa International Criminal Court? Kung magbabakasyon daw po or iniiwasan or tinatakasan, ito daw pong ICC. Mga kababayan, so sabi pa dito, ito ay dahil sa mga ugong-ugong na mag-i-issue na sa mga susunod na araw ang ICC ng arrest warrant laban kay Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa di umano'y pagpapatumba sa libu-libong katao kabilang ang mga drug personalities sa kanyang ipinatupad na war on drugs na nagsimula noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang mahalal bilang pangulo ng bansa. Alam nyo mga kababayan, ang dami na nanggagalaiti dito sa balitang ito. Ang dami na nagagalit ng mga taga-suporta ni Digong. Kasi ang paliwanag po nila dito mga kababayan, eto daw si Duterte, kaya daw po umalis papunta ng Hong Kong mga kababayan kasi meron daw pong rally na gagawin po doon. Pero di ba mga kababayan, kung titingnan nyo, kung iisipin nyo, pagka umaalis ng ganito si dating Pangulong Duterte, let's say, pupunta ng Hong Kong, di ba ibinabalita agad dyan ng mga vlogger nila? Di ba kayo nagtataka? Ibinabalita agad dyan ng mga vlogger nila bago pa lamang umalis etong si Digong at sinasabi na mga taga-suporta namin dyan sa Hong Kong. Pupunta dyan si former President Rodrigo Duterte. Gawa ng isasagawa natin dyan yung proclamation rally, yung rally dyan, meet and greet. Sana salubungin nyo at suportahan nyo si dating Pangulong Duterte. Di ba may mga paganon pa yung mga yan? Pero nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit parang tila tahimik ata yung mga taga-suporta ni Digong about po dito? Bakit pa nga, eto pa nga yung sinasabi dito, at sa kanyang biglaan at palihim na pag-alis daw patungo mga kababayan sa ibang bansa. Ibig sabihin, ano kaya to mga kababayan? Ako nagtatanong lang naman, ano kaya to? Kaya umalis mga kababayan ng palihim para iwasan yung lalabas na arrest warrant galing po sa ICC. Kasi napakaingay na po ng balitang yan na sa mga susunod na araw or susunod na linggo, pagpalagay natin pinakamatagal na susunod na buwan mga kababayan, baka mag-issue na daw po ng arrest warrant etong ICC. Dahil nga, alam nyo naman mga kababayan, di ba may lumabas ng balita na by December, dapat mag-i-issue na ng arrest warrant mga kababayan, ito pong ICC. Kaso nga lang, nag-iiba-iba yung stand ng gobyerno. At ngayon nga, ng stand ng gobyerno, medyo maluwag na para po dito sa ICC mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. May lumabas na mga usap-usapan at mga balita na ito daw pong ICC ay maglalabas na ng arrest warrant mga kababayan laban po dito kay Digong. So ngayon, kung titingnan nyo, sinasabi nga dito biglaan at palihim yung pag-alis ni dating Pangulong Duterte. So eto kaya ay nangangahulugan na baka magtago na? Ako nagtatanong lang naman. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin mga kababayan. Eto pa daw. Ang biyahe ni Duterte sa bansa ay nataon din sa kasagsaga ng pangampanya ng PDP laban senatorial candidates sa kanyang sinusuportahan. Sa halip na harapin ng investigasyon ng ICC, ilang ulit niyang pinagmumura ni Duterte ang International Tribunal na nagtataguyod sa karapatang pantao at iginiit na hindi ito magpapaaresto sa mga banyaga dahil ang kinikilala lamang niya ay ang batas ng Pilipinas. So yan kaya yung dahilan, kaya biglaan yung pag-alis mga kababayan ni dating Pangulong Duterte. Eto, hindi naman po ito personal na galing sa akin.
ito po ay binabasa lamang natin dito po sa mga nakikita po nating balita, dito sa mga article. Mga kababayan, yung mga hindi naniniwala dyan na taga-suporta ni Digong, pwede nyo pong puntahan yan. Pumunta po kayo dito sa People's Tonight, hanapin nyo po dyan. Kung hindi nyo naman po makita dyan, ito pa yung isang balita. Galing po dito mga kababayan sa Abante TNT Tunay na Tablodista. Kasi sinasabi nga, eto nga kasi yung pantapat dyan, or sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong, especially yung mga vlogger, yung iba pa nga kakilala natin. Eto daw pong Abante at eto daw pong People's Tonight ay dapat daw ayusin yung pagbabalita. Hindi naman daw po tumakas or hindi naman daw po nagtatago etong si Duterte, kaya daw po pumunta ng ibang bansa mga kababayan ay dahil meron daw pong rally. Pero ang nakakapagtaka nga kasi dito mga kababayan, kapag ka may mga ganyang event kasi, di ba, kapag ka may mga ganyang event, una ibinabalita po agad yan ng SMNI. Pangalawa naman mga kababayan, ang ginagawa po ng mga vlogger nila, nagpo-post na agad ng poster na kung saan, let's say nakalagay dyan, Duterte going to Hong Kong, a-attend ng proclamation rally or a-attend ng rally. Pero kita nyo naman, yung pag-alis ni Duterte biglaan, at talagang nakasikreto pa sa publiko mga kababayan. Tapos ang isa pa dyan, wala man lang balita na kumalat, especially galing sa mga vlogger nila, na eto pong si Duterte ay makikipagkita sa mga taga-suporta niya dyan po sa Hong Kong. So anong iisipin dyan ng mga kababayang Pilipino natin? Diba mga kababayan, ang iisipin dyan, since may kumakalat na din na balita na ito pong ICC ay maglalabas mga kababayan ng arrest warrant dyan, ang iisipin po dyan magtatago etong si dating Pangulong Duterte. Mangingibang bansa para hindi makuha or hindi matanggap yung arrest warrant galing po dito sa ICC. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ano ba yung galawan? Ano ba yung ginagawa? Ano ba yung malimit gawin ng kampo ni Digong kapag ka dumadating na sa point na hindi na kayang magpaliwanag, nagigipit na ng sitwasyon mga kababayan? Di ba nagtatago? Di ba nagtatago mga kababayan? So anong gusto nilang isipin ng mga kababayan po nating Pilipino? Anong gusto nila na unawain ng taong bayan na hindi nagtatago kahit palihim yung pag-alis? Diba? So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, nagbitaw din si dating Pangulong Duterte ng salita na never po siyang magpapaaresto o magpapahuli sa mga banyaga mga kababayan. Kasi nga ang pananaw po niya, kung siya ay aarestuhin at makukulong, gusto niya dito sa Pilipinas at hindi daw po dun sa The Hague, Netherlands. Kasi nga naman mga kababayan, kapag kasi doon, mahihirapan siyang dalawin ng kanya mga kamag-anak, especially hindi uubra doon. Walang uubra doon na kumpadre o padrino system mga kababayan. Ano po, lalo na at hindi uubra doon yung kapangyarihan ng kanyang mga anak kung sakali man na maging leader ng bansa etong isa sa kanyang mga anak mga kababayan pagdating ng araw. So yan yung ikinakatakot ni Duterte na mangyari, kaya ayaw niya magpaaresto sa mga banyaga. Ano po? Anyway, mga kababayan, baka sabihin ng iba fake news etong ibinabalita natin. So kung titingnan nyo, nakalagay pa nga dito ayan larawan ni dating Pangulong Duterte. Tapos ang pinakamasaklap dyan, ang sabi pa dyan, Tatay Digong, iniwan na ang DDS. Kumakalat ngayon ng litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pasakay ng Cathay Pacific Airways Flight CX-912 sa Ninoy Aquino International Airport or etong NAIA Terminal 3 na patungong napatungong Hong Kong nitong Biyernes, Marso 7, alas 8 ng gabi ng umaga mga kababayan. At hindi lang yan, may isa pang balita na lumabas. Yan. So kung babasahin po natin, ito pang isang balita na lumabas galing po sa Abante. Sabi po dyan mga kababayan, ito pa nga yung title nila Ayan napakaliwanag Sabi dyan, iwas sa warrant of arrest ng ICC. Patanong, Digong lumipad patungong Hong Kong. Ano po, papunta siya ng Hong Kong. Di ba parang nababalita na ito pong si Harry Roque parang nagpunta rin ata ng Hong Kong, mga kababayan. And then, parang pumunta din ata ng China. So anyway, mga kababayan, basahin po natin ito pang isang balita. Sabi po dito,
lumipad patungong Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Biyernes sa gitna ng espekulasyon tungkol sa posibleng pagpapalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court or etong ICC laban po sa kanya. Ayon sa ulat ng Politico, sumakay si Duterte sa Pacific Flight CX 912 na umalis mula sa Ninoy Aquino International Airport or etong NAIA ng ng alas 8 mahigit ng umaga at dumating sa Hong Kong ng alas 10 mahigit ng umaga, mga kababayan. Sabi pa dito, eto pa daw. Ang dating Pangulo ay bumiyahe mula Davao City patungong Manila noong Huwebes na nag-overnight sa Taguig City bago tumungo sa airport. Samantala, dagdag pa ng ulat, itinanggi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Salvador Panelo ang chismis ng pagtakas na sinasabing nasa Hong Kong ang dating Pangulo para sa isang pagtitipo ng mga overseas Filipino workers or etong OFW sa linggo sa Southern Stadium sa Wang Chai. Yan po yung sabi dyan, mga kababayan. Inaasahang pasasalamatan nito mga OFW sa patuloy na pagsuporta sa kanya at sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Si Duterte iniimbestigahan ng ICC kaugnay sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng kanyang administrasyon. So yan daw po yung dahilan, mga kababayan, kaya daw pumunta ng Hong Kong. Eto daw pong si Duterte at yan po ay ayon mismo dito kay Panelo na tagapaglinis ng kalat nitong si Digong. So mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kung ano pa man yung dahilan dyan ni Duterte kung bakit siya nagpunta ng Hong Kong, ang katanungan po kasi ng taong bayan dyan at kung bakit nagkaroon ng mga espekulasyon na sinasabi na tumakas na etong si Duterte, palihim po kasi yung pag-alis ni Duterte at sakto na may mga nakapag-picture, nakakita na palihim na sumisibat palayo. Eto pong si Duterte paalis ng bansang Pilipinas. So anyway, kayo mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano po sa palagay ninyo ang dahilan ng biglaan at palihim at mabilisang pag-alis ni Duterte ng bansang Pilipinas? Ito ba ay may kaugnayan sa sinabi ni Panelo na kaya pupunta ng Hong Kong para magpasalamat lang sa mga OFW, sa mga kababayan po natin na OFW dyan po sa Hong Kong dahil sa pagsuporta dito po kay Sara Duterte? Or di kaya naman, mga kababayan, totoo din yung mga bali-balita na kumakalat na kaya mabilisan yung pag-alis, palihim, at tila nagmamadali, mga kababayan, ay dahil di umano tinatakasan or tataguan or magtatago dun po sa lalabas na arrest warrant galing po sa ICC. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa balitang yan.